Nako, magaling pong gumawa ng sapatos sa lolo ko. Hindi nyo talaga pagsisisihan. Mura lang din po ang serbisyo niya. 15 hanggang 20 pesos lang po. Depende po sa sira ng sapatos. Aba, magpapagawa ka ba ng sapatos, ha, Iya? Oo. Narinig ko po kasi kanina na may sumisigaw. Kaya agad ko pong kinuha itong sirang sapatos ko. Baka sakaling may pag-asa pa pong maayos. Mahirap talagang patanggapin ang ganyan na matandang yan. Ngunit, may plano ako, Apo. Hayaan mo, dahil sa darating na gabing ito, ay di na makalalabas ang maglolo na yan ng buhay sa ating baryo. The Voice, Adik. Magandang araw po sa inyo mga idol. Nakita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair na maghahatid sa inyo ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Ang kwento pong inyong mapapakinggan ay tungkol sa maglolo na susubukin po ng tadhana dahil sa muling paggaharap ng isang pamilyang aswang na dati na rin pong nakaharap ng isa sa ating bida. Magtatagumpay ba sila sa kanilang pagsubok? Mawawakasan ba nila ang muling pagkabuhay ng galit sa mga puso at magkakaroon ba ng pangalawang pagkakataon ang dalawang magkaibang nilalang na magkaayos? Yan po ang ating tatalakayin sa kwentong ito. Simulan na po natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo mga idol. Nakita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair na maghahatid sa inyo ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Ang kwento pong inyong mapapakinggan ay tungkol sa maglolo na susubukin po ng tadhana dahil sa muling paggaharap ng isang pamilyang aswang na dati na rin pong nakaharap ng isa sa ating bida. Magtatagumpay ba sila sa kanilang pagsubok? Mawawakasan ba nila ang muling pagkabuhay ng galit sa mga puso at magkakaroon ba ng pangalawang pagkakataon ang dalawang magkaibang nilalang na magkaayos? Yan po ang ating tatalakayin sa kwentong ito. Simulan na po natin ang kwento. Lo, naabutan na po tayo ng ulan. Pero parang wala pa rin pong interesado na magpagawa ng sapatos sa atin Ayos lang, Apo. Magtiyaga ka lang. Halika, dun muna tayo sumilong sa may kubo. Lo, masakit na po yung mga paa ko Pwede po bang umuwi na lang muna tayo? Ay, nako. Sinaniban ka na naman ng katamaran mong bata ka. Hindi tayo uuwi hanggat hindi pa natin nasisiguro ang bagay na gusto nating malaman. Kaya't halika na. Pumaroon na tayo sa kubo na yon. Sige po, Lo. Si JP at si Lolo Doksyo ay isa sa mga tanyag na taga-ayos ng sapatos sa bawat baryo. Ngunit maliban doon, may bagay na hindi alam ang karamihan. Dahil si Lolo Doksyo ay isang sikretong manunugis ng aswang. Aba, ayan Lo. Diyos ko, salamat po. Tumigil na po yung ulan. Tama ka. Kaya tara na at magtutungo pa tayo sa dulo ng baryong ito. Ha? Lolo naman, pagod na ako Umuwi na muna tayo. Bukas na lang natin ipagpatuloy itong pag-aayos natin ng sapatos. Aba, sira ulong batang ito. Nakakadalawang ayos pa lamang tayo ng sapatos pagod ka na. Abay, wala tayong kakainin pag nagkataon. Sige na, kunin mo na ang kariton at magpatuloy na tayo. Pero Lo... Sige na, wala nang pero JP. Itulak mo na ang kariton at tayo magpapatuloy na. Ay nako, si Lolo talaga oo. May sinasabi ka bang bata ka ha, JP? Ang sabi ko po, itutulak mo na po ang kariton at magpapatuloy na po tayo. Lumabas na sila ng kubong kanilang pinagsilungan
Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa nadaanan nila ang kumpulan ng taong nagsusugal. Aba, ayan na po. Subukan mo silang alukin. Baka may mga sira silang sapatos. Sige na, lapitan mo. Pero Lo, nahihiya po ako eh. Ihahampas ko sa itong tools ko. Kapag hindi ka pa gumalaw, sinasabi ko sa iyo ha. Madalang ako magbiro. Hindi tayo magkakapera sa hiya mo, JP. Naku naman, si Lolo talaga oh. Ito na po, kikilos na. Lumapit ang binatilyo sa mga tao at inalukan niya ito ng pag-aayos ng sapatos. Ngunit tinignan lang siya ng mga ito at patuloy na nagsugal. Habang ang mga tao naman na nakatayo at nanonood sa mga ito ay pinagmasdan lamang sila. Naku, magaling pong gumawa ng sapatos sa lolo ko. Hindi nyo talaga pagsisisihan. Mura lang din po ang serbisyo niya. 15 hanggang 20 pesos lang po. Depende po sa sira ng sapatos. Ngunit dahil bago lamang ang mga mukha nila sa baryong tinatawag na San Juan, ay hindi sila pinansin ng mga tao, kaya't akala ng binatilyong si JP ay napahiya lamang siya. Ay naku, ayoko na po Lo. Nakita niyo naman po hindi nila ako pinansin. Tinignan lang ako na parang ngubaran mula ulo hanggang paa. Napakaikli naman ng pasensya mo, iyo. Alam mo, kung hindi natin gagawin ito, ay hindi tayo magkakapera. We, yun ba talaga Lo? Eh di ba dahil narinig mo sa kaibigan mo na may mga aswang na naninirahan dito, kaya nagmadali kang dito mag-alok ng gawa? JP, hinaan mo naman ang boses mo at baka mabulilyaso yung pagmamasid natin. Mag-iingat ka sa lahat ng mga sasabihin mong bata ka. Hindi pa natin alam ang totoo. Mahirap na. Tatalian ko yung dila mo. Kaya umayos ka, JP. At kanina ka pa sa akin namumuro, ha? Pasensya na po Lo. Nadulas lang po. Mag-ingat ka na lamang sa susunod. Tara na, at magpatuloy na tayo. Sumigaw ka at nang malaman nila na gumagawa tayo ng sapatos. Opo Lo. Nagpatuloy na sila sa paglalakad, habang ang binatilyong si JP naman ay patuloy naman sa pagsigaw, hanggang umabot na sila ng dulo ng baryo, ngunit wala pa rin ang nagpagawa ng sapatos. Kaya naman, nagpasya ang maglolo na umuwi na at ipagpatuloy na lamang nila kinabukasan ang kanilang mga ginagawa. Ay, salamat. At makakaupo na rin. Yan lang naman ang pinakapaborito mong gawin. Wala nang iba. Diyos me, yung bata ka, oo. Sa susunod, may parusa na yung ginawa mo kanina. Naiintindihan mo? Ang alin po dun Lo? Ang alin? Malamang, yung nagsasalita ka tungkol sa tunay nating pakay. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Papatayuin kita ng 1 oras na may babasaging baso sa iyong dila. Pasensya na nga Lo. Di ko naman po talaga sinasadya eh. Naduyas lang po talaga ako. Pangako po sa susunod, mag-iingat na po talaga ako. Palalampasin ko ngayon yan, JP. Pero sa susunod, may parusa na. Siya nga pala, may napansin ka ba sa baryong pinuntahan natin? Wala naman po Lo. Halos normal naman lahat eh. Kahit yung pamamaraan nila ng pagtingin sa akin eh, normal lang naman yun. Kasi bagong mukha tayo dun. Tama ka. Normal lang ang baryong yon. Kaya bukas, ibang baryo naman ang ating pupuntahan. Eh, saan naman po Lo? Sa tabing baryo ng San Juan. Sa baryo ng Puting Tupa tayo tutungo. Tulad ng dati, JP, yung buntot ng pagi ay huwag mong kakalimutang ibabad sa tubig na may asin, sili at bawang bago mo dalhin. Maaaring wala nga sa baryo ng San Juan, ngunit iba ang pakiramdam ko sa baryo ng Puting Tupa. Hindi ko pa po napag-aralan ng tungkol sa presensya ng mga aswang. Pero parang sang-ayon po ako sa sinabi nyo. Kasi pagdating natin sa dulo ng San Juan, nasa bungad pa lang po tayo ng baryo Puting Tupa. Bumigat na po kaagad ang pakiramdam ko. Yun din ang napansin ko, Apo. Kaya naman bukas maaga pa lang ay tutungo na tayo doon. Kaya ang mga biling ko sa iyo, ha, huwag mong kakalimutan.
Opo, Lo. Asahan niyo po na gagawin ko po lahat ng bilin niyo. Pero bago po yun, kain na po tayo, Lo. Kanina pa po kumakalamansi mura ako eh. May mag-asikaso ka. Alam ka namang ako pa maghahain ng pagkain para sa'yo. Hindi ka na bata. Kaya mo na yan. Si Lolo naman eh. Kakaupo ko lang oh. Gusto ko pa mag-relax eh. Abay, siraulo tong batang to ah. Abay, gusto pa yatang ako talaga maghain para sa kanya. Kinuha ni Lolo Doksyo ang walis tambo at humarap ito sa kanyang apo. At nang makita siya nito, ay agad itong napatayo. Ay Lolo, kikilos na po pala ako. Akala ko ako pa ang pagsasandukin mo. Pipilayan talaga kita para talagang wala kang kakayang humawak ng plato. Si Lolo talaga oh. Nagbibiro lang naman po ako eh. Ito na nga po, nakatayo na. Kukuha na po ako ng plato at maghahain na po. Naghain na ng pagkain si JP. Pagkatapos nun, ay tinawag niya na ang kanyang lolo upang kumain. Pag-upo pa lang sa upuan ng kanyang lolo, ay napansin kagad ng matanda ang inihain nitong ulam, itlog at tuyo na may sawsawang kamatis. Lo, kain na po. Paborito po natin ang ulam. Hindi ko lang talaga mapigilan na maisip ang nanay mo. Hindi ko kasi akalain na sandali lang yung panahon na nagkasama kami. Tapos, brutal siyang pinatay ng mga halimaw na yon. Wala ding nagawa ang tatay mo dahil maging siya ay napaslang rin. Miss na miss ko na sila, Apo. Lo, tama na po. Hindi naman natin maibabalik yung panahon eh. At least, hindi ba, naiwan ako sa'yo? Naiwan ang pinakagwapo mong apo na malang-mala sa'yo. At saka, hindi po ba masama ang umiiyak sa harap ng pagkain? Sige ka, mamalasin po tayo. Hala, sige na, kumain ka na rin. At kakain na rin ako. Pag po kayo mag-alala, Lo, habang buhay po ako sa tabi nyo, sasamahan ko po kayo sa mga gagawin nyo, sa mga pakikipaglaban nyo, tapos sabay po tayong lalaban sa mga aswang. At kahit saan man silang sulok ng mundo magtago, makikita at mahahanap natin sila. Kaya sige na po, kumain na po tayo. Bukas po, siguradong maglalakad na naman tayo ng napakalayo para po may lakas tayo. Tama ka, Apo. Habang nabubuhay ako, hindi ko hahayaan ng mga aswang na yan na mabuhay pa. Bilang isang manunugis, ay hindi ko hahayaan na may mga pamilya pa ang matulad sa atin. O siya, tama na ang drama natin. Kumain na tayo. Mabilis na tinapos ng maglolo ang kanilang pagkain. Pagkatapos noon ay pareho na silang pumasok sa kanilang silid, habang si Lolo Doksyo ay umupo muna sa kanyang katre. Ang kanyang apo naman ay naglatag na sa sahig. Maya-maya pa ay narinig na lamang niya ang kanyang apo na malakas nang humihilik, habang siya naman ay hindi makatulog at pinagmamasdan lamang ang kanyang apo na masarap nang natutulog. Sana ay nandito ka, Ella, anak ko. Nasasaksiyan mo sana ang anak mo na malusog at lumalaki na isang mabuting tao. Huwag kang mag-alala, Ella, anak. Kahit nawala ka na, hindi ko pababayaan si JP. Siya na lamang ang meron ako at ang nag-iisang alaala mo sa akin. Matapos yung sabihin ni Lolo Doksyo, ay nahiga na rin siya sa kanyang katre, at habang nakapikit ang kanyang mga mata, ay may mga luhang umaagos mula dito. Mabilis naman na lumipas ang gabing yon sa maglolo, na unang nagising ang binatilyo. Nagtimpla na ito ng kape. Maya-maya pa ay sumunod na rin ang matanda at agad na umupo. Tahimik silang dalawa hanggang sa nagsalita si Lolo Doksyo upang ipaalala ang kanilang mga dadalhin. Kaya matapos ng binatilyo ang kape, ay mabilis niya itong inihanda. Ayan, Lo. Ayos na po ang lahat. Handa na po. Dalin mo ang timba na may tinapay, Apo, para hindi natin kailanganin tumigil pa at kahit tayo naglalakad ay makakakain tayo. Ang payong at ang latigo, nandyan na ba? Yung binabad mo sa tubig na may asin at sili. Opo, Lo. Nakaredy na po lahat. O siya,
Itulak mo na ang kariton. Maglakad na tayo. Itinulak ni JP ang kanilang kariton at pagkatapos nun ay bumalik siya upang isara ang kanilang pinto. Ngunit hindi niya namalayan na may isang bato ang nakausli sa daan. Dahilan upang madapa ito. Diyos mio, Marimar, JP. Naglalakad ka na nga lang eh. Nadadapa ka pa. Napakalampa mo naman bata ka, oo. Si Lolo naman oh, ang aga-aga imbis na tulungan ako eh. Tignan mo nga oh, nasugatan na nga po yung siko ko eh. Ay nako, tumayo ka na dyan, JP. Dahil aabutan pa tayo ng tanghalian. Eh wala pa tayong naaayos sa sapatos. Ito na nga lo eh, tatayo na po. Ay nako, ang lolo kong walang kalambing-lambing sa akin. Ba noon malambing ako sa'yo? Dahil bata ka pa nun. Pero ngayon nagbibinata ka na. Baka nga yan singit mo eh. Hindi ka pa marunong magkuskus niyan. Lolo naman oh, ang ingay-ingay. Baka mamaya maniwala yung mga tao eh, nakakahiya. Sige na. Itulak mo na lang ang kariton. Kaya aga-aga eh, napapatawa mo ko. Naglakad na ang maglolo. Dumaan muli sila sa baryo ng San Juan upang makasigurado na walang aswang sa baryong yon. Ngunit sa pagpapatuloy nila ng paglalakad ay umabot na sila sa dulo ng baryo. Kaya't nagpatuloy na lamang sila sa susunod na baryo na kanilang pupuntahan. Sige na, sumigaw ka na, JP. Para malaman nilang gumagawa tayo ng sapatos. Pero lo, sandali lang po. Iba po ang pakiramdam ko. Napakabigat po. Alam ko, Apo. Umarte ka lamang ng normal upang hindi nila malaman ang tunay nating pakay. Tumango naman ang binatilyo at pagkatapos nun ay nagdesisyon silang huminto muna upang uminom ng tubig at para umupo na rin ng sandali. Hanggang sa may isang dalagita ang lumapit. Mukhang matanda lamang yon ng ilang taon sa binatilyong si JP. Kinausap sila nito habang may bitbit na sapatos na parang hindi naman malaki ang sira. Aba, magpapagawa ka ba ng sapatos, ha, Iya? Oo. Narinig ko po kasi kanina na may sumisigaw. Kaya agad ko pong kinuha itong silang sapatos ko. Baka sakaling may pag-asa pa pong maayos. Miss, akin na. At susuriin ko. Heto. Inabot ng dalaga ang kanyang sirang sapatos na nais niyang ipagawa. Hindi niya sinasadyang mahawakan ng kamay nito. Naramdaman niya ang lamig na parabang nagbabad sa tubig na may yelo. Napatingin ang binatilyong si JP sa magandang dalaga. Ngunit normal lang ito, kaya't hindi niya ito pinag-isipan ng masama. Miss Ganda, may pag-asa pang maayos to. Don't worry about this. My lolo will, ano nga yun? Basta, aayusin to ni lolo. Makikita mo, mas matibay pa to sa batibay. Kasi pag si lolo ang gumawa, talagang ayos na ayos. 15 pesos na lang para sa'yo. Pagpasensyahan mo na ang apo ko, Iya. Masyado lang papansin yan. Napakaganda mo naman kasi. Ayos lang po. Ako nga po pala si Aurora. Sandali lang, Aurora. At aayusin ko na itong payong mo. Ayan, diyan ka muna. Maupo ka lang dyan. Habang si Lolo Doksyo ay inayos ang sapatos, nilapitan naman ni JP ang dalaga upang magtanong dito. Naging wais ang binatilyo dahil alam niyang hindi lamang ang paggagawa ng sapatos ang ipinunta nila doon para makasigurado na rin na hindi aswang ang kanilang kaharap. Teka Miss Maganda, may itatanong lang ako sa'yo. Bakit parang walang kalalakihan sa baryo nyo? Dahil sa tanong na yun, ay napatingin bigla ang kanyang lolo. Dahil kahit siya ay napansin yun. Dahil sa tagal nilang naglalakad, ay puro kababaihan nga lang ang kanilang nakikita. Habang ang babae naman ay sumagot lamang ng mahinahon sa itinanong na yun ng binatilyo. Yun ba? Naku, yan na kasi ang kinalakihan ko dito eh. Hindi kami aalis sa baryong ito kung wala pa kami sa tamang edad.
para maganap ng aming magiging asawa. Eh bakit ganun? Hindi ba pwedeng sumama yung mga kalalakihan dito? Wala akong alam sa ganyan eh. Basta, sumusunod lamang ako sa utos ng mga nakakatanda. Pwede ba yun? Eh dito ka nakatira? Maliban doon, yun lang talaga ang alam ko. Ilang taong ka na ba? 17. 17 na ako. Pagtungtong ko lang 18, nasa sakin na. Kung gusto kong umalis. Eh kung ganun, nasaan ang tatay mo? Si tatay ba? Matagal nang patay ang tatay ko. Ganon din si nanay. Ay, pasensya ka na. Kung ganun, pareha pala tayo. Naku, ayos lang. Matagal naman ang panahon yun kaya wala na sa akin. Tsaka isa pa, may lola naman ako eh. Aurora, Iya. Tapos na ang sapatos mo. Ay, hala, ang galing niyo po. Mukhang bago na uli. Maraming salamat po ah. Heto po ang bayad ko. Naku, sasabihin ko sa mga tao dito na napakagaling niyo pong gumawa ng sapatos. Nako. Maraming salamat sa iyo, Iya. Umalis na ang dalaga at nang makaalis ito, ay nawala ang ngiti sa muka ng matanda at tinignan ng seryoso ang kanyang apo. JP, nasisigurado ko na nasa tamang baryo tayo. Tama ang ginawa mong pagtatanong kanina. At ayon sa aking kutob, mga aswang nga ang mga naririto. Kalmado lamang siya, pero nakapagtataka na walang kahit na ilang kalalakihan man lang sa baryong ito. Elo, may napansin nga po ako sa kanya kanini. Yung kamay niya po sobrang lamig. Para bang matagal pong nagbabad sa malamig na tubig. Malamig pa po sa ilong ng pusa eh. Sobrang kakaiba po. Magpatuloy pa tayo, Apo. Baka may mga makikita at malalaman pa tayo sa baryong ito. Sige po, no? Itinulak na uli ng binatilyo ang kariton na kanilang daladala. Matapos yun, ay naghintay pa sila ng isang saglit. At nabigla sila nang dagsain sila ng mga taong magpapaayos ng sapatos. Ngunit habang sila ay gumagawa ng sapatos, ay napansin nila ang isang matandang babae na nakatayo lamang at hindi lumalapit sa kanila. Meron itong puting mahabang buhok. Nakataklob din ng tela ang kalahati ng kanyang muka. Maayos naman itong nakatayo at para bang pinagmamasdan lamang sila. Napansin yon ng matanda. Ngunit hindi ito kumibo. Hinayaan lamang niya ito na tignan sila hanggang sa umalis ito. Nagdala yon ng isang malalim na pagtataka sa matanda. Ngunit dahil marami pang nakapila na magpapagawa ng sapatos, ay isinantabi niya na lang muna ang bagay na yon. Sige po, mga magagandang binibini. Magsipila lang po kayo. Lahat po kayo ay mapaglilingkuran ng aking lolo. Sandali lang po ah. Apo, kunin mo na lang ang mga sapatos na ipapagawa nila. Sigurado naman nakilala nila ang sa kanila. Ginawa ni JP ang ipinag-utos ng kanyang lolo. Matapos nun, ay umupo ito sa tabi ng matanda upang panoorin ito kung paano siya mag-ayos ng nasirang sapatos. Hindi na nila namalayan ang paglubog ng araw dahil sa abala sila sa pag-aayos ng mga sapatos ng mga ito. Dahil hindi siya natapos sa pag-aayos, ay kinausap ni Lolo Doksyo ang mga ito. Sinabi niya na lamang na babalik ito upang gawin ang ibang sapatos na hindi nila nadatnan. Ayaw kasi nila na maabutan sila ng dilim sa baryong yon. Pumayag naman ang mga kababaihan, kaya nagligpit na sila ng kanilang gamit. Hindi naman nila napansin ang matandang babae na bumalik at pinapanood sila. Nako, aalis na ho kami, Manang. Babalik na lamang kami bukas para mag-ayos ng sapatos. Hindi na. Hindi na kayo babalik rito. Hindi na kayo mag-aayos ng mga sapatos rito. Aba, bakit naman? Naghahanap buhay lang po kami. Wala akong pakialam. Kung ano pa ba ng inyong sadya sa aming baryo, ayoko na nababalik pa kayo rito. Dahil hindi nyo alam ang lugar na inyong pinapasok. Mawalang galang na po.
Wala naman po kaming ibang sadya sa baryo nyo. Gusto lamang po namin na maghanap buhay ng lolo ko upang may kitain po kami. Yun lang ba talaga? Hindi niyo ako maloloko. Umalis na kayo. At ayoko na babalik pa kayo rito kahit kailan. Alis! Umalis na kayo! Nabigla ang maglolo nang itulak ng matanda ang kanilang kariton. Nagulat sila sa lakas na meron nito, na kahit si JP ay hindi magagawang itulak yon ng ganun, gamit lamang ang isang kamay. Sandali pa ay nanatiling nakatayo ang maglolo at tinignan ang matandang babae, na mata lamang ang kanilang nakikita. Mabalasik ang tingin ng matandang babae, na para bang pakiramdam nila ay anumang sandali ay aatake ito. Kaya't nagdesisyon na ang matandang si Lolo Doksyo na umalis na lamang sa baryong yon. Ngunit hindi pa rin siya makikinig sa matandang babae at babalik pa rin sila kinabukasan. Nang maglakad sila papalayo, ay hinabol pa rin sila ng tingin ng matandang babae. Hindi ito umalis sa kanyang kinatatayuan, habang ang mata nito ay sandaling kumislap ng kulay pula, na para bang dumaan lamang yon sa puti ng kanyang mga mata. Maya-maya pa ay dumating ang dalagang unang nagpaayos ng sapatos. Inilagay niya ang kanyang isang kamay sa balikat ng matandang babae na nakatingin pa rin sa direksyon kung saan naglakad ang maglolo. Inang, bakit niyo naman po ginawa yan sa kanila? Tama lamang ang ginawa ko sa kanila, Aurora. Sapagkat kilala ko ang matandang umaayos na mga sapatos. Kilala ko siya mula sa pinakakasulok-sulukan ng kanyang pagkatao. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin, Inang? Ang anak niyang babae na si Ella ang siyang sumira sa pagsasama ng iyong ina at ama, at dahilan upang paslangin ang sarili mong ama ang iyong ina. Natahimik ang dalaga, ngunit bumakas sa mukha nito ang matinding galit. Kung ganun, Inang, hayaan niyo ho sila sa baryong ito. Hayaan niyo po silang magpabalik-balik dito. Ngunit apo, matagal na panahon na nananahimik ang ating angkan. Ayokong malagay na naman tayo sa panganib. Inang, hahayaan niyo po bang magpagala-gala lamang sila at tumihinga ang pamilya ng pumaslang sa aking ina? Kung kayo ay hahayaan niyo lang yon, hindi ako, na dahil sa kanila ay nawalan ako ng ina, at dahil sa anak niya ay nasira ang pamilya namin. Ngunit apo, patas lamang ang nangyari dahil napatay namin ang babaeng sumira sa pamilya nyo at ang iyong ama na pumaslang sa nanay mo. Walang patas-patas sa akin, Inang. Wala rin akong pakialam kung namatay na ang Ella na tinutukoy nyo. Hindi ako matatahimik hanggat buhay pa rin ang matandang ama nito. Ngunit sa palagay ko, ang binatilyong kasama niya ay kapatid mo sa ama. Dahil sa aking pagkakaalam ay nagbunga ang pagtataksil ng iyong ama. Kung ganun, ay papatay ako ng kapatid ko sa labas. Aurora! Aurora, apo! Aurora! Naglakad palayo ang dalagang si Aurora, at dahil sa kanyang nalaman ay nabuhay ang isang galit na matagal nang natulog sa kanyang puso. Nag-alala naman ang kanyang lola na si Mercedes dahil matagal na panahon nang sila ay tumigil sa pamamaslang. Natakot kasi ito na maubos ang kanilang lahi, ang lahi ng mga bangkilan. Lo, grabe yung matandang babae kanina, no? Nakakatakot. Parang gustong mangain ng tao. Tama ka po. Kahit ako, nagsitayuan din ang mga balahibo ko sa katawan. Mula ulo hanggang pa. Lalo na nang itulak niya ang kariton natin. Balahibo? Mula ulo hanggang pa? Ibig sabihin lahat? Abay, iba naman ang nasa utak mong bata ka. Manahimik ka na nga lang dyan. At bilisan ang paglalakad. Si Lolo naman, no? Nagbibiro lang naman ako eh. Tapos, masyado mong siniseryoso. Habang sila ay naglalakad, hindi nila napansin ang malaking
itim na ibon na kanina pang nasa itaas nila. Hanggang sa ito ay sumalubong sa kanila. Mabagin langit! Aswang yan, Apo! Aswang ang malaking ibon na yan na nasa ating harapan! Akin ang buntot ng pagi! Bilisan mo, Apo! Hindi nila inaalis ang paningin nila sa ibong nasa kanilang harapan, habang natataranta namang kinuha ni JP ang buntot ng pagi. Kaya imbis na buntot ng pagi ang kanyang makuha, ay payong ang kanyang inabot. Ngunit hindi umatake ang ibon dahil mabilis itong umalis sa kanilang harapan, habang si Lolo Doksyo naman ay napakamot sa ulo, sabay palo nito ng payong sa kanyang apo na nanlalaki ang mga mata. Aray ko naman, Lo! Ang sabi ko, buntot ng pagi! Bakit payong ang inabot mo sa akin? Tarantadong batang ito! Kung sumugod yung aswang na yon, anong gagamitin ko? Itong payong? Ano ito? Ito ipapamalo ko sa kanya! Pasensya na, Lo, nataranta po kasi ako eh. Yung sinabi niyong aswang yung malaking ibon. Ay nako, ilang beses ko masasabihin sa'yo na kapag nakaharap ka sa isang aswang ay huwag kang matataranta dahil pwedeng gamitin ng aswang na yon ang bagay na yon upang mabilis ka nitong atakin. Pasensya na po, Lo. Pero bakit ganun? Bakit po nakakapag-anyong hayop na ang aswang? Hindi pa naman tuluyang nagdidilim. Mamaya na natin pag-usapan yan, Apo. Madali ka't kailangan na nating makauwi kagad. Mabilis na tinulak ng maglolo ang kariton, habang si Lolo Doksyo naman ay hindi pa rin mapalagay at palinga-linga pa rin sa paligid. Natatakot ito na baka sa susunod na pagbalik ng aswang ay marami na itong kasama, lalo na't hindi sapat ang kanilang paghahanda upang lumaban sa mga aswang. Pagdating nila sa bahay ay mabilis na binuksan ng binatilyo ang pintuan at ipinasok ang mga gamit na nasa kariton. Umupo naman kagad si Lolo Doksyo sa upuang gawa sa kawayan at ipinag-utos niya sa kanyang apo na isara lahat ng mga bintana at siguraduhing nakakandado ang mga ito. Pinaupo niya ang kanyang apo at tinignan niya ito sa mga mata. JP, Apo, sa palagay ko na tama ang baryong pinuntahan natin. At sa palagay ko rin, ang baryo ng Puting Tupa ang siyang pinamumugaran ng mga aswang. At kung tinatanong mo kung bakit kahit hindi pa tuluyan dumidilim ay nakakapag-anyong hayop na ang mga aswang, ay hindi ko rin alam. Maaaring sa tagal ng panahon na kanilang pananahimik ay lalo silang lumakas. Ang ibig niyo po ba sabihin ay kahit ang magandang babae na si Aurora ay isa din pong aswang? Tama ka, iyo. Pero ito ang iyong pakakatandaan. Huwag kang masisilaw sa kanilang magandang panlabas dahil maaaring ang kanilang panlabas na kagandahan ay ginagamit lamang nila upang makapanloko ng tao. Naiintindihan ko po kayo, Lo. Ano na pong plano niyo ngayon? Babalik tayo sa baryong yun, Apo. Walang makakapigil sa atin na bumalik roon. Pero paano po yung matandang babae na ayaw tayong pabalikin sa kanilang baryo? Huwag na lamang natin siyang pansinin. Babalik tayo sa baryong yun bilang taga-ayos ng mga nasirang sapatos. Hindi pwedeng may pumigil sa ating misyon. Ayusin mo na lamang ang iyong galaw. Mag-iingat ka sa mga salitang bibitiwan mo at sa mga tanong mo na pwedeng makapag-isip sa kanila na tayo ay may ibang pakay sa kanilang baryo. Pangako po, Lo, gagawin ko po ang makakaya ko upang hindi nila matuklasan na isa ka pong manunugis. Isa ka na rin ganap na manunugis, Apo, dahil kasama ka sa planong aking nabuo. Opo, tayo po pala. Sa matandang babae kanina na pinagtabuyan tayo, may napansin ako sa kanya, sa boses at mga mata niya. Ano naman po yun, Lo? Hindi ko makakalimutan ang matang yun, Apo. Kung paano siya tumingin at hindi ako pwedeng magkamali sa boses niya. Sigurado ako na siya si Mercedes, ang aswang na binigyan ko ng tanda sa kanyang bibig. Teka, Lo, kaya ba ganun siya? Kaya ba nakatakip po ang bibig niya?
Maaari, Apo. Ngunit hindi pa tayo sigurado kung siya nga ba talaga yon. Maaaring kamata at kaboses lamang niya. Ngunit kung isa din siyang aswang, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Kung ganun po, babalik na talaga tayo ron. Tama ka, Apo. Dadalhin natin bukas sa mga kagamitan ko. Mga anting-anting at mga sandata. Oo nga pala. Sandali lamang. Tumayo si Lolo Doksyo at nagtungo yun sa kanilang silid. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay lumabas na ito, dala ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at bumungad sa kanila ang isang litrato. Litrato ng kanyang anak, buwat-buwat ang isang sanggol, habang may isang makisig na lalaki sa kanilang likuran at nakayakap sa babaeng may hawak ng sanggol. Lo, si tatay at nanay po ba yan? Tama ka, Iyo. Sila nga ito. Ito na lamang ang litratong meron ako. Kinuha yon ng binatilyo at pinagmasdan ito ng mabuti, habang ang kanyang mga mata naman ay hindi na napigilang mapaluha. At sunod nun ay ang pag-abot sa kanya ng isang singsing na kulay pilak na may bilog. Sa bilog ay may isang maliit na bato na kulay berde. Ano po ito, Lo? Sing-sing, Apo. Nakikita mo naman, hindi ba? Si Lolo naman, oh. Nagdadrama pa ako dito eh. Tapos, namimiloso po ka naman dyan. Abay, tama naman ang sinabi ko sa iyo, ah. Nagtatanong ka eh. Nakikita mo naman na sing-sing, hindi ba? Ang ibig ko po sabihin, para saan po ito? Isuot mo, Apo. Yan ay ang naiwan pang anting-anting ng iyong ama. Ang maliit na batong nandyan ay galing pa sa berdeng bulalakaw. Siya mismo ang gumawa ng singsing na yan para siya ay protektahan sa anumang uri ng kasamaan, panggagayuma o hipnotismo. Bago ko pa makalimutan, gusto kong sabihin sa iyo na ang iyong ama ay isa sa aking mag-aaral. At umibig ito sa iyong ina. Wala akong ginawang paghadlang dahil isang mabuting tao si Himalim. Ngunit isang araw, nalimutan niyang isuot ang singsing na yan. Naiwan niya sa palikuran. Doon ay nagawa siyang magayuma ng isang aswang. Lubos na nasaktan ang iyong ina na halos gusto niyang isumpa si Himalim. Ngunit nagtaka ko nang malaman kong buntis na ang aswang na kanyang kinakasama. Hanggang sa nanganak ito, hindi ko alam kung babae ba o lalaki ang kanilang naging anak. 2 taon pa lumipas, Apo. Naisipang sabuyan ng asin at bigas ng iyong ina si Himalim. Dahil sa isip-isip niya na ginayuma lamang ito. Dahil ang pagmamahalan nila ay hindi biro na para bang walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit nang makita niya ang singsing sa palikuran, kasabay nun ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Himalim. Kaya't nang masabuyan niya ito ng bigas at asin, parang bumalik ito sa kanyang katinuan. Kinausap niya ang iyong ina na para bang walang nangyari. Kaya't doon ko na nasiguro na gayuma lamang talaga ang dahilan ng pag-ayaw ni Himalim sa iyong ina. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat. Lumipas pa ang mga panahon at ipinanganak ka ng iyong ina. Sa gabi ng iyong kapanganakan ay sumugod ang mga aswang na bangkilan sa ating baryo. Doon nga pinaslang ang iyong ina at ama. Ngunit nabigyan ko ng isang tanda ang pumatay sa iyong ina. Yun ay walang iba kundi si Mercedes. Inilayo kita sa baryong yun, Apo, at sa pagkakaalam ko ay wala na ang kanilang lahi. Pero Lo, paano kung buhay pa pala ang mga aswang na yun? Papatayin ko sila, Apo. Papatayin ko silang lahat at wala akong ititira maski isa sa kanila. Kaya, Apo, kapag isinuot mo na ang singsing na yan, ay wag na wag mo itong huhubarin kahit na ano pang mangyari upang hindi ka tablan ng panggagayuma at hipnotismo ng dilim. Pangako po, Lo. Hindi ko po aalisin ang singsing na to. At lahat po ng bilin nyo ay susundin ko.
Tumayo na ang binatilyo at naghain na ng pagkain. Alam ni Lolo Doksyo, hindi maayos ang nararamdaman ng kanyang apo. Matapos niyang maisiwalat ang totoong nangyari sa kanyang anak na siya ring ina ng binatilyo. Ngunit ipinapakita lamang nito na siya ay malakas at hindi natatakot. Matapos maghain ng binatilyo ay sabay silang nagdasal, at matapos nilang magdasal ay tahimik na silang kumain. Naunang natapos si Lolo Doksyo at pumasok sa palikuran upang maglinis ng katawan. Matapos nun ay sumunod naman ang binatilyo. Matapos ng lahat ng kanilang gagawin ay tahimik na naglatag ang binatilyo at diretso na sa pagtulog. Dala na rin ng labis na pagod sa maghapon nilang paglalakad ng kanyang lolo. Habang ang matanda naman ay ganon din ang ginawa. Humiga ito sa katre at tahimik na natulog. Habang sa kabilang panig naman ay nagsasagawa ng isang ritual upang magpalakas ng kanilang puwersa. Tinawag nila ang kanilang Diyos ng mga aswang na bangkilan upang humingi rito ng mas malakas na kapangyarihan. Yun ay si Asaang, ang nag-iisang Diyos na sinasamba ng mga bangkilan na aswang. Aming kataas-taas ang Panginoon ng mga bangkilan. Humihingi po kami ng bagong kapangyarihan at mag-aalay kami sa inyo ng dugo na walang katulad sa lahat. Bigyan niyo po kami ng isang malakas na kapangyarihan na hindi matatalo ng sinuman. Aming Panginoong Asaang. Matapos nilang isagawa ang ritual at ibigay ng kanilang Diyos ang kanilang hinihingi na lakas, ay isa-isa silang nagbago ng anyo. Mapaibon man, pusa o aso, ay naglakbay sa iba't ibang uri ng direksyon upang bumiktima ng mga tao. Ang tanging baryo na hindi sinasalakay ay ang baryo kung saan ay naninirahan ng maglolo, habang ang maglolo naman ay parehong naganda. Sa susunod nilang pagbabalik sa baryo Puting Tupa, kumuha sila ng 4 na garapon upang ang pinagbabara nila ng buntot ng pagi ay ilalagay nila sa mga garapon na kanilang hawak. Itinali nila yon sa magkabila ang bewang nila na tinatago naman ng kanilang mga damit hanggang sa lumabas na ng kanilang bahay ang maglolo. Tulad ng dati ay inayos ni JP ang lahat ng kanilang mga gagamitin at sabay nilang itinulak ang kariton pabalik sa baryo ng Puting Tupa. Bala kung sa araw na ito, Apo, ay hindi tayo uuwi. Kaya naman, pinagandaan talaga natin ang mabuti. Ang garapon na nakatali sa ating bewang ay may ibang takip. Itinago ko yun kasama ng buntot pagi. Kapag kailangan na, ay papalitan na natin sila ng takip para magamit natin ng tubig na may asin, bawang at sili. Yun ang gagamitin natin pandepensa upang hindi nila tayo malapitan kung sakaling malaman nila ang tunay na pakay natin. Opo, Lo. Ang singsing, Apo. Suot ko po, Lo. Mabuti naman kung ganon. Dahil kung sakaling malaman nila ang tunay na pakay natin, ay handa tayo. Mabilis na silang naglakad at pagdating doon ay sumalubong sa kanila ang mas mabigat na pakiramdam. Hindi tulad kahapon ay mainit ang pagtanggap ng mga tao dahil sa mga panahon na ito ay iba ang pamamaraan ng kanilang tingin, habang ang dalaga naman na si Aurora ay naglalakad at papunta sa kanilang gawi. Seryoso ang mukha nito, ngunit nang makalapit na sa maglolo ay ngumiti ito. Buti naman po at bumalik kayo. Kanina pa po naghihintay ang mga tao para sa serbisyo nyo. Natagalan mo yata kayo. Pasensya ka na, Iya. Marami pa kasi kaming ginawa sa bahay. Hihingi na lamang ako ng pasensya sa kanila. Nasa na ba ang mga magpapagawa? Ayun ho, nasa may harap po sila ng bahay namin. Doon ko na po sila pinaghintay. Akala ko nga po hindi na po kayo babalik dahil sa ginawa ni Lola. Nako, Iya. Hanap buhay namin ito. Kaya walang dahilan para hindi kami bumalik.
Nag-umpisa nang itulak muli ng maglolo ang kariton na kanilang dala. Naglakad na sila at patungo yun sa mga babaeng nakaupo sa harap ng bahay nila Aurora. Habang si Aurora naman ay sumunod sa kanila at nawala na rito ang ngiti na kanina lang ay ipinapakita niya sa maglolo. Naglakad ito kasunod nila habang ang mga mata ay namumula at ang kanyang mga kuko ay bigla na lang humaba at tumulis. Habang si JP naman ay kanina pang hindi mapakali dahil maliban sa mga tingin na kanyang napapansin ay nag-iinit din ang singsing na kanyang suot. At nang makarating sila sa mga taong magpapaayos sana ng sapatos ay bumalik na sa kanyang anyo si Aurora. Nakangiti na ulit ito at pinagsilbihan pa ang maglolo. Bibigyan niya sana ito ng tubig, ngunit tumanggi ang matandang si Lolo Doksyo dahil ayon sa kanya ay may baon silang tubig. Isang tango lang naman ang itinugon doon ni Aurora at pumasok na ito sa kanilang bahay. Nang siya ay tumalikod, hindi ngiti ang nasa kanyang mga labi, kundi galit dahil hindi tinanggap ng matanda ang tubig na may halong pampatulog, habang ang maglolo naman ay nag-umpisa ng mag-ayos ng sapatos. Hayop na matandang yon. Napakawais niya. Hindi yata uubra ang pagbabait-baitan ko. Lintik talaga. Ano ba yan? Kay aga-aga napakainit ng ulo mo. Paano ba naman? Hindi tinanggap ng maglolo ang tubig na binibigay ko. Mahihirapan yata tayo, inang. Mahirap talagang patanggapin ang ganyan na matandang yan. Ngunit, may plano ako, apo. Hayaan mo, dahil sa darating na gabing ito, ay di na makalalabas ang maglolo na yan ng buhay sa ating baryo. Teka, inang. Saan ka pupunta? Lalabas ako, apo. Magkukunwari ako na takot na labang na baka sila ay masamang tao. Kaya't nagalit ako sa kanilang pagdating dito dahil mga dayuhan lamang sila at bagong muka sa ating baryo. Paano po kung makilala ka ng matandang lalaki? Hindi niya ako makikilala, po, dahil sa akin takip sa muka. Huwag kang mag-alala dahil nag-iingat ako sa mga hakbang na gagawin ko. Lumabas na ang matandang babae at humarap ito sa maglolo. Sakto naman, nakatatapos lamang nila sa pag-aayos ng mga sapatos. Humarap ito sa maglolo upang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa kahapon. Matiim lamang siyang tinignan ng dalawa habang kumakain ng tinapay na kanilang dala. Pagpasensyaan niyo na ako sa inasal ko kahapon. Nadala lamang ako ng takot na baka masasamang tao kayo. Madalang kasi ang mga taong napapadpad sa aming baryo. Bakit naman po kayo matatakot? May dapat po ba kayong ikatakot? JP, apo, tumahimik ka. Wala yun. Wala na sa amin yun ng aking apo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ba, JP? Marahang inapakan ni Lolo Doksyo ang paa ni JP upang iparating rito na kailangan niyang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Aray ko naman, Lo. Yung paa ko po. Hindi ba, apo? Ayos na sa atin ang nangyari kahapon. Opo. Ayos na po yun. Aray ko. Sa pagsang-ayon ng kanyang apo, saka lamang niya inalis ang pagkakaapak sa paa nito. Matapos nun, ay ipinakita ng matandang babae na natutuwa ito sa pamamagitan ng ekspresyon ng kanyang mata. Tsaka na siya muling pumasok sa kanilang bahay, habang si Lolo Doksyo naman ay tinignan ng kanyang apo na hawak-hawak ang paa na inapakan nito. Hindi ba, JP? Binili na kita na mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. At saka dapat, kung anong sasabihin ko, sasang-ayon ka. Lolo naman kasi ba't nyo naman inapakan yung paa ko? Napakabigat pa naman ng pagkakaapak nyo. Sa tandaan nyo yan Napakapuwersa nyo pa. Umayos ka, JP. Wala tayo sa atin. Ayusin mo ang pananalita mo. Kung ayaw mong tanggalin ko mga ngipin mo. Matapos niyang magsalita, ay napatingin ito sa may bintana
ng maglola. At nang makita niya roon si Aurora, ay nginitian niya ito. Habang pagkatapos naman nila kumain, ay maglalakad na sana sila nang biglang paunti-unting pumapatak ang ulan. Ilang saglit pa ay lumakas na ito, kaya't lumabas si Aurora upang ituro sila sa isang kubong walang pinto at walang tao. Nako, doon ho kayo sa may kubo na yun. Wala pong tao doon. At pahingahan lamang yun ng mga tao. Pwede po kayo manatili doon. Naku, salamat naman, Iya. Napakabait mo talaga. Tara na, Apo. Doon tayo. Mabilis nilang itinakbo ang kanilang karitong dala. Matapos nun, umupo sila sa isang papag na gawa sa kawayan. Doon ay pinapanood nila ang malakas na ulan at hangin sa paligid. Maya-maya pa ay sumunod doon si Aurora na nakapayong habang may dalang supot. Inabot niya yon sa maglolo. Heto po, magpalit po kayo. Baka magkasakit po kayo pag natuyuan kayo. Maraming salamat, Aurora. Salamat, Aurora. Napakabuti mong bata. Walang anuman po. Pagpasensya nyo na lamang yan. Yan lang kasi yung mukhang panlalaki sa mga damit namin eh. Alam nyo naman po na puro kababaihan sa baryong ito. Nako, wala yun, Aurora. Kami nga itong nakakaistorbo sa inyo eh. Mag-iinarte pa ba kami? May mga baon po ba kayong pagkain? Kung gusto nyo pa sumabay na lamang po kayo sa amin ni Lola na magtanghalian. Naku, ayos yan. Ang ibig sabihin ng apo ko ay salamat, pero kakakain lang namin. Hindi ba, Apo? Ay, oo nga pala. Kakakain lang namin ni Lolo. Nagtubig at tinapay nga pala kami. Ganun ba? Pero pag nagutom kayo uli, magsabi lang kayo ha. Maraming pagkain sa bahay. Sige po, maiwan ko na kayo. Nang tumalikod ang dalaga, nasulya pa ni JP ang likurang bintana ng bahay nila Aurora. Napansin niya ang matandang babae na nakatingin sa kanila at namumula ang mata na nakatitig sa kanila. Lo, tignan nyo. Ano ba, JP? Puro ka lo. Ano ba yon? Si Lolo naman napaka-sensitive masyado. Tignan nyo po sa likurang bintana nila. Nakasilip po yung matandang babae. Nasaan? Hala, nandyan lang yung kanina eh. Namumula pa nga po yung mga mata eh. Hayaan mo na, Apo. Sa palagay ko, kailangan na talaga natin maganda. Dahil ang maglolang yan ay nakakasigurado kung may pinaplano. Basta kahit na anumang ibigay nila, lalo na kung pagkain, ay wag na wag mong tatanggapin. Maliwanag ba, JP? Opo, Lo. Opo. Pero kung wala ako sa tabi mo, kanina mo pa tinanggap ang inaalok ng dalagang yon. Malay nyo ho ba, Lo? Hindi aswang si Aurora. Huwag kang papalin lang. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang maniwala sa kagandahan nila. Mapaginagawa man sa'yo o itsura nila, ay huwag mong paniniwalaan. Ang mga aswang ay magaling manlinlang. Opo, Lo. Tama na kayo, Lo. Pero, Lo, hindi maganda pakiramdam ko eh. Parang may bumubulong sa atin na huwag tayo magpalipas ng gabi rito. Lumalabas na naman, JP, ang pagkaduwag mo. Pinapairal mo na naman yan. Apo ba talaga kita? Napakatapang ng tatay at nanay mo. Ganun na rin ako. Tapos ikaw ay napakaduwag. Pasensya na po, Lo. Totoo naman kasi na para po may bumubulong sa akin eh. Na para bang pinapauwi na po tayo. Buo na ang desisyon ko, JP. Nanahimik na lamang ang binatilyo dahil alam niya kapag nagdesisyon na ang kanyang lolo ay hindi na yon mababago. Tumingin na lamang sila sa labas ng kubo na malakas pa rin ang ulan at hangin. Kaya nang tumila na ay lumabas sila. Tinuloy na nila ang paglalakad upang mag-ayos ng sirang sapatos at magmasid. Ngunit napansin nila ang dalawang malaking kahoy na nakatayo at may mga lubid sa tabi. Sa gitna nun ay nakita nilang maraming tuyong kahoy at tuyong daon ang nakaipon. Lo, para saan po yan? Hindi ko alam, Apo. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Para bang gagawa sila ng ritual. Kaya nga po sabi ko sa inyo, Louie,
Hindi maganda naman natili tayo dito. Ngayon, nakakasigurado na ako na mga aswang nga mga tao na nakatira dito. Walang dahilan para umatras pa, Apo. Halika, bumalik tayo sa kubo. Babalik na sana sila nang makita nila ang maglola na nakaabang sa kanila. Kasama ang napakaraming babae na nakangisi sa kanila. Kukunin na sana ni Lolo Doksyo ang buntot ng pagi na nakapailalim sa kanilang gamit sa kariton. Ngunit biglang lumukso ang 5 babae ng napakataas. Sakto ang pagbagsak nila sa dibdib ng maglolo. Sinubukang lumaban ni Lolo Doksyo, ngunit napakalakas ng mga ito. Maliban sa binatilyo na nakapanglaban pa dahil sa singsing na suot-suot nito. Tumakbo ka na, Apo! Tumakbo ka na! Lolo! Basta tumakbo ka na! Tumakbo ka na! Dalian mo, Apo! Dahil sa pagkataranta ay dali-daling tumakbo ang binatilyo. Ayaw niyang iwan ang kanyang lolo. Ngunit manganganib sila pareho kung hindi niya ito susundin. Habang si Lolo Doksyo naman ay naiwan at nakadagan pa rin sa kanya ang 2 aswang. Huwag niyo nang hahabulin ang kapatid ko. May panahon din para sa kanya. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sige, itayo niyo siya. Ginawa ng mga babae ang ipinag-utos ni Aurora. Itinayo nila ang matanda at mahigpit na hinawakan ng mga braso nito, habang si Aurora naman ay lumapit dito habang nakangisi. Alam mo na ngayon kung sino kami. Anong ibig mong sabihin kanina sa kapatid? Anak ng aswang na laging karelasyon ng lalaking inagaw ng anak mo. At ang apo mo ay kapatid ko sa ama. Walang kapatid na demonyo ang apo ko! Bakit? Sinabi ko bang tinatanggap ko siya bilang kapatid ko? Hindi ko tatanggapin ang bunga ng kahayupan ng aking ama at ng iyong anak. Nang dahil sa anak mo ay nasira ang pagsasama ng aking mga magulang dahil inagaw niya ang ama ko sa nanay ko. Walang inagaw ang anak ko. Kung may mga agaw man dito, yun ang nanay mo. Ginayuma lamang niya si Himalem. Kaya nabuo ka. Hindi tunay na minahal ni Himalem ang halimaw mong ina. Tumahimik ka, tanda! Malakas na sinampal ni Aurora ang matandang lalaki. Dahil sa lakas nun, ay agad na may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan, Sinay. Kung hindi sana nangialam ang anak mo, hanggang ngayon ay buhay pa rin sila. Bakit hindi na lamang niya tinanggap ang pagsasama ng aking mga magulang? Bakit hindi na lang niya sinuko sa amin si tatay? Dahil kapag mahal mong isang tao, hindi mo ito susukuan. At dahil mahal mo ito, hindi mo hahayaan na mapunta ito sa kadiliman na kagaya ninyo. Isa pang sampal ang muling inabot ng matanda kay Aurora. At lahat ng yun ay nasaksihan ng binata. Dahil nagkubli lamang ito, gustong-gusto niya nang lumabas upang tulungan ng kanyang lolo. Ngunit kung lalabas siya sa alanganin na sitwasyon, ay lalo lamang silang mapapahamak. Kaya't nanahimik na lamang ito at bumuo ng plano sa kanyang isipan. Isa pang beses na magsalita ka, matanda ka, at sisiguraduhin kong mapapatay na kita. Hindi pwede, Apo. Nangako tayo kay Asaang na magbibigay tayo sa kanya ng dugo na manunugis kapalit ng malakas na kapangyarihan na ibinigay niya. Pasalamat ka, tanda, dahil may dahilan pa ako para buhayin ka. Pero kung wala, baka sa panahong ito ay pinagpipiestahan ka na namin. Hindi kayo magtatagumpay! Managinip ka ng gising, tanda, dahil sa darating na gabi, magiging alay ka na lamang. Sige na, itali nyo na yan sa bantayan habang ang karito nila ay itapon nyo. Hindi na nila magagamit yan. Bago pa tuluyang tumalikod ang dalaga, ay malakas niyang sinikmuraan ng matanda, habang ang mga mata niya ay namumula na sa galit
at gigil na gigil dahil gustong gusto niya na talaga itong patayin. Pagkatapos nun ay kinaladkad nila ang matanda patungo sa malaking kahoy na nakatayo. Itinali doon ang matanda gamit ang magaspang na lubid. Hindi iniwan ng ilang babae ang matandang nawalan ng malay at duguan ang bibig. Kaya sinundan na lamang ni JP ang mga babaeng may hawak na kanilang kariton. Pagdating sa dulo ng baryo ng Puting Tupa, ay doon iniwan nila ang kariton. Pag alis nila, ay lumabas ang binatilyo sa lugar kung saan ito nagtatago. Mabilis siyang lumapit sa kariton. Paglapit niya rito, kinuha niya ang bag na may lamang tools ng matanda at inaalis niya ang laman nito at mabilis niyang kinuha ang nakapailalim na buntot ng pagi at payong. Isinilid niya sa bag ang buntot pagi habang ang dalawang takip ng garapon ay kinuha niya. Sabay nun ay hinubad niya ang nakatali na garapon sa kanyang bewang. Pinalitan niya ang mga takip nito at inilagay niya rin sa bag na kanyang dala. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin ang payong na to. Pero bahala na. Dadali na rin kita. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga nag-uusap at boses yon ni Aurora na kasama ang kanyang lola at kababaihan na nang iwan sa kariton. Mabilis na nagtago ang binatilyo. Bumalik siya kung saan ito nagkukubli kanina habang nakatingin pa rin sa mga nag-uusap. Estupida! Nanggaling na dito ang kapatid ko sa tatay. Malamang, nakuha na niya ang mga sandata nila. Mga boba! Hindi niyo malang naisip na maaari kayong sundan nun. Napakalaki niyong tanga! Mabilis na pinalitaw ni Aurora ang matutulis niyang mga kuko. Sabay nun, ang pagpula ng kanyang mga mata at walang kahirap-hirap na ginilitan ang isa sa mga babaeng nang iwan sa kariton. Bumagsakin sa lupa na nagkikikisay pa. Nandito pa ang kapatid ko. Kung ayaw niyong matulad sa estupidang yan, kumilos kayo. Hanapin niyo ang kapatid ko bago ko pa kayo katayin. Sigurado ako na nandito pa siya dahil naaamoy ko pa siya. Ano pang hinihintay niyo? Kilos na! Mabilis na nagiwahiwalay ang mga kababaihang aswang habang ang dalaga naman ay naiwang nakatayo. Hinawakan niya ang takip na nakahulog sa lupa. Napapitlag ito nang mahawakan niya ang bahagi kung saan may tira-tira pang tubig na may bawang, asin at sili. Hindi naman napigilang matawa ng binatilyo nang makita yon. Hayop na yan. Tinawag niyang boba yung mga kasama niya. Tapos isa rin pala siya. Napakatanga. Natigilan sa pagtawa ang binatilyo nang makita niyang nakatingin sa kinaroroonan niya ang dalaga. Hawak pa rin ang napaso nitong kamay. Dahil sa hinawakan nitong takip, napatayo ang binatilyo at mabilis na tumakbo. Siya namang pagsigaw ng dalaga. Dito siya! Mga kasama! Nang marinig yun, ay mas binilisan pa ni JP ang pagtakbo at kinuha ang isang garapon na may takip ng spray. Ginamit niya yun sa mga aswang na papalapit sa kanya. Ngunit habang siya ay tumatakbo, hindi niya namalayan ang isang bitag kung kaya't nahulog siya rito at nawalan ng malay. Pasalamat na lang siya at hindi siya nasaksak sa mga kahoy na nakausli. Hindi ito nakita ng mga aswang kaya umalis na lamang sila habang ang binatilyo ay wala pa ring malay. Nagising na lamang ito sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Kaya't agad niyang hinanap ang kanyang bag na naglalaman ng buntot ng pagi. Ganun na rin ang payong na kanyang daladala. Ngunit sa halip na bag ang kanyang makita, isang balbasaradong lalaki ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sino ka? Huwag kang lalapit sa akin. Teka, kumalma ka lang bata. Hindi ako masama. Nakita lang kita sa aking bitag. Wala kang malay, kaya dinala kita rito. Sinungaling ka. Anong uri ka ng aswang? Hayop ka, huwag kang lalapit sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Kumalma ka lang.
Hindi ako aswang. Tao ako. Teka, may alam ka sa mga aswang? Huwag mo akong lukuhin. Baka aswang ka rin. Baka ibang uri ka lang. O kaya nagpapanggap kang isang lalaki. Nagkakamali ka, bata. Tao talaga ako. Ito ang bag mo para makasigurado ka na hindi ako aswang. Huwag ka munang lumapit sa akin. Dapat makasigurado muna ako. Mabilis na binuksan ni JP ang bag at kumalma lamang ito nang makita niyang nandun pa ang mga gamit nila. Nasaan yung payong ko? Inabot ng lalaking balbasarado ang isang payong. Doon ay tuluyan ng kumalma ang isip ni JB. Kaya't nagtanong siya rito kung ano ang ginagawa niya sa gubat at bakit siya natatakot sa mga aswang. Pinatay ng aswang ang pamilya ko at kasalukuyang biyag nila ang lolo ko. Eh ikaw, bakit dito ka nakatira? Alam mo rin ba ang meron sa baryong ito? Oo, alam ko. Ang mga nilalang na namumugad sa baryong ito ang siya ring pumatay sa pamilya ko. Kaya't nagpaplano ako ng patago para sa gagawin kong hakbang. Ako nga po pala si JP. Kayo, ano pong pangalan nyo? Mang Alim, ang itawag mo sa akin. Mang Alim, tulungan mo ako. Biyag nila si lolo eh. Baka mamayang gabi patayin na nila lolo ko. Huwag kang mag-alala. Nasa plano ko ang pumatay ng aswang. Kaya sasama ako sa plano mo. Kung ganun, Mang Alim, kumilos na tayo. Baka pag nagtagal pa lalong manganib si lolo. Sumang-ayon si Mang Alim sa binatilyo. Kaya kahit masakit pa ang katawan ng bata, ay inalalayan niya na ito. Tinahak nila ang madilim na kagubatan at nang makarating sila sa bungad, pagdating doon, naabutan nila ang isang tagpong ipinagtaka ng binatilyo. Nakita nila ang mga kababaihan kasama si Aurora at ang kanyang lola na may hawak na mga apoy at umiikot sa paligid ng matanda habang nagbibigkas ng hindi kilalang lengguwahe. Panoorin mo muna ang mga galaw nila, JP. Tumango si JP at masinsin niyang pinagmasdan ng bawat galaw ng mga aswang. Maya-maya pa ay tumigil sila sa ginagawa nilang pag-ikot sa nakataling si Lolo Doksyo at kumuha ng isang balding tubig, ang dalaga, at isinabo yun sa matanda. Gumising ka, tanda! Iminulat ni Lolo Doksyo ang kanyang mga mata at matalim na tinignan ang maglola na nakatayo sa harapan niya at tinanggal na ni Mercedes ang takip ng kanyang ibabang muka. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Doksyo nang makilala ang matandang babae na nasa harapan niya. Hayop ka, Mercedes! Buhay ka pa palang animal ka! Matagal din na panahon, Doksyo. Sa palagay ko, ay may 15 taon na rin. Natatandaan mo ba ang ginawa mo sa aking bibig? Oo, Mercedes. Dahil tandayan ng pagiging aswang mo. Nakakatakot ka naman, Doksyo. Nakatali ka na at lahat-lahat Napakatapag mo pa rin. Ano kaya gagawin mo pag nalaman mo wala na ang apo mo? Ano ginawa niyo sa apo ko? Mga hayop kayo! Mabilis na ipinakuha ng dalagan si Aurora ang isang sako at inilabas niya doon ang isang pugot na ulo na nababalot ng dugo. Hindi rin makilala ang muka ng ulo na kanyang hawak dahil sa dami ng sugat nito sa muka. Hinagis yon ni Aurora sa paanan ng matandang nakatali. Sabay nun ang mga laman loob na inilabas niya rin sa sako. Hayop kayo! Ano ginawa niyo sa apo ko? Mga demonyo kayo! Mga wala kayong kaluluwa! Papatayin ko kayong lahat! Huwag niyong hintayin na makawala ko dito dahil sisiguraduhin kong wala akong ititira sa inyo! Malakas lamang na tumawa ang maglola dahil mabilis nilang napaniwala na apo nga ni Lolo Doksyo ang ipinakita nila rito, habang ang binatilyo naman ay nasasaksiyan ang lahat at hindi na mapigilan ang galit. Ngunit pinilit itong pakalmahin ng lalaking kanyang kasama. Hayaan mong isipin ng mga aswang na panalo na sila. Pero Mang Alim,
Hindi ko kayang makita na ginaganon nila si Lolo. May oras para sa pagsugod, pero kailangan muna nating mapakawalan ng lolo mo. Ang alam ko, pag nagsasagawa sila ng ritual, ay hahayaan nila ang biyag sa labas at papasok silang lahat sa kanilang mga bahay. Hanggang sa lumiwanag na ng gusto ang buwan. Tapos doon tayo gagalaw para mapakawalan natin ang lolo mo. Sige po, Mang Alim. Pinagmasdan muna nila ang mga aswang na nagsisipasok na sa mga bahay. Habang si Lolo Doksyo naman ay walang tigil sa pag-iyak sa pag-aakalang patay na talaga ang kanyang apo. Ngunit nang maubos ang mga aswang sa labas ng kanilang bahay, ay mabilis na lumabas si Alem at JP sa kanilang pinagtataguan. JP, ikaw ba yan, apo? Minumulto mo na ba ako? Lolo naman, huwag kayong maingay. Hindi kita minumulto. Mamaya na ako magpapaliwanag. Mahalaga, maalis na kita sa pagkakatali. Ngunit napansin ni Lolo Doksyo ang lalaking kasama ni JP. Hindi niya masilayan ang mukha nito dahil sa dilim ng paligid. Ngunit nang saktong matanggal nila ang pagkakatali ng matanda, ay siya naman paglabas ng matandang babae. Nakita niya ang tatlo at mabilis itong sumigaw na para bang wala sa sarili. At sumunod naman na lumabas ang kanyang apo na si Aurora. Apa! Dito na ang apo ni Doksyo! Maganda yan. Para sama-sama na kayo sa impyerno. At ikaw na lalaking maraming balbas. Sino ka? Sino ako? Ako lang naman, si Himalem. Ang taong inubos ang pamilya ng hayop na matandang yan. Teka, Himalem! Buhay ka! Kilala niyo ho ako? Ako si Tatay Doksyobo. At ito si JP, ang anak niyo ni Ella. Hindi nila kayo napatay. Tay, anak ko! Niyakap ng maigpit ni Himalem si Lolo Doksyo at JP. Natigilan naman ang binatilyo dahil hindi niya akalain na buhay pa ang kanyang ama. Hanggang sa tumulo na ang kanyang luha. Pagdating sa kanila, nasasabi ka. Samantalang sa akin na anak mo rin ay wala kang pakialam. Anong klaseng ama ka? Hindi mo kami minahal ni inay. Dahil hindi ko talaga siya minahal. Dahil nag-iisa lamang ang taong aking minahal. Yun ay si Ella. Siya lamang at wala nang iba pa. Hindi minahal. Samantalang nagbunga ang pagsasama niyo ni inay. Nagbunga nga. Pero nang dahil sa gayuma, kahit kailan, ay hindi ako umibig sa halimaw. Nag-iisa lamang ang babaeng nagpatibok sa aking puso. Yun ay walang iba kundi si Ella. Pero anak mo rin ako. Anak mo rin ako. Anak mo rin ako. Nagbago ng anyo ang dalaga. Akma na sana itong aatake, ngunit pinigilan siya ng kanyang lola. Anong ginagawa niyo, inang? Bitiwan niyo ako. Hayaan mo na sa akin ito, apo. Gusto kong ako makapatay sa taong pumatay sa aking anak. Pero inang... Ngunit imbis na sumagot, hinawakan lamang niya ang muka ng kanyang apo. Sabay nito ang pag-atake niya sa kinaroroonan ng tatlo. Habang ang mga kauri nila ay isa-isa na ring nagsisugod. Sunod nun ay ang pagbabagong anyo ng matanda. At dahil may hiwa ito sa kabilang labi, ay lalong naging mas nakakatakot ang itsura nito. Tumubo ang malalagaring ngipin nito habang namumula ang mga mata. Nagkaroon din ito ng maitim na pakpak. Dali-daling pumuesto ang tatlo. Sa muling paglaban ko sa iyo, Mercedes, sisiguraduhin kong tatapusin na kita. Huwag kang masyadong mayaman, Doksyo. Dahil wala ka pang napapatunayan. Tsaka ka na magsalita kapag napatay mo na ako. Pinagdikit-dikit nila ang kanilang likod habang si Lolo Doksyo ay hawak ang kanyang buntot pagi. Si Himalem naman ay itak habang ang binatilyo ay payong lamang. Lumalim na ang gabi at patuloy lamang silang nakikipaglaban habang ang matanda naman ay kaharap ang matandang babaeng aswang. Ipinapalo ni Lolo Doksyo ang kanyang buntot pagi sa lupa at nang sumalakay ang aswang na bangkilan ay agad niya itong binigyan
ng isang malakas na palo mula sa kanyang buntot ng pagi. Natamaan sa balikat ang matandang bangkilan, dahilan upang sumigaw ito ng napakalakas. Isa pa ay umatake itong mali. Ngunit sa pagkakataong yun ay nahuli na siya ng matandang manunugis. Dahil sa pagpulupot ng buntot ng pagi sa kanyang leg ay umusok ito. Sabay nito ang pagsigaw ni Aurora. Ang sigaw na yon na nagdulot ng pagsakit ng ulo ng tatlo, habang si Aurora naman ay lumapit sa nalulusaw na matandang bangkilan. Magbabayad kayo! Hindi uso sa akin ang lamangan! Gaganti ako! At hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay! Lalong-lalo ka na tanda! Lahat kayo! Papatayin ko kayo! Pagkatapos ay muling umalis ang dalaga kasama ang iilang bangkilan dahil napansin nila ang pagliwanag. At dahil doon, nagyakapang muli ang magtatay. Tay, masaya po ako dahil buhay pa po pala kayo. Ganon din ako, anak. Akala ko, inubos na kayo. Teka, Alem, JP, huwag muna tayong magdiwang. Kitang-kita ko sa mga mata ni Aurora na seryoso siya sa kanyang mga sinabi. Sa palagay ko, may susunod pa tayong laban. Tay, sabi niya anak niyo rin siya. Bakit hindi niyo po subukan na kausapin siya? Hindi yun maaaring gawin ng iyong ama-apo dahil mahirap kausap ang mga bangkilan, lalo na't nakikita ko ang pagliliyab ng kanyang galit. Tama ang lolo mo, anak. Nangyari na sa akin yan, tungkol sa kanyang ina at sa inyong dalawa ni Ella. Matigas ang puso ng mga bangkilan, walang sino man ang magpapalambot nito. Kaya't sa palagay ko, anak, ay wala ng paraan. Ako po, Tay, susubukan ko. Lolo Doksyo, hayaan niyo po kung pakiusapan po si Ate Aurora. Malay niyo naman. At makuha pa siya sa pakiusap. Hindi purong aswang si Ate Aurora. May dugong tao siya. Dahil anak niyo siya, Tay, hindi ba? Maaari yung sinabi mo, Apo. Pero hindi tayo nakakasigurado dyan. Pero wala naman pong masama kung susubukan po natin. Tumahimik na lamang ang dalawa at kinumbinsi na lamang ni Himalem na sumama sa kanya ang dalawa at sa kanyang kubo na lang muna manuluyan. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay inabangan nila ang pagdating ng aswang na bangkilan. Ngunit hindi sila sinalakay. Kaya sinulit na muna nila ang araw ng kanilang muling pagsasama-sama. Pagpasensya niyo na po, Tay. Yan lamang po nakayanan ko. Nanguhuli lamang ako ng baboy mo para may makain ako. Pagsaluhan na lamang natin ito, Tay. Nako, hindi kami nagrereklamo, Alem. Dahil kung nasa bahay kami niyan, ay itlog at tuyo lamang ang aming ulam. Kaya't huwag ka na mag-alala. Karne na ito, kaya walang dahilan para magreklamo kami. Kaya nga po, Tay. At saka at least, hindi ba may kasama ka lang kumain ngayong gabi? May kasalo ka na. Tama ang anak mo, Alem. Umupo ka na rin at sabayan mo na kaming kumain. Naluwa si Mang Himalem dahil totoo naman ang sinabi ng maglolo. Laking pasasalamat niya rin dahil buhay ang kanyang anak. Kaya lumapit ito kay JP at muli itong niyakap. Hala si tatay. Iyakin ka pala, Tay. Napakasaya ko lang, JP, anak, dahil buhay ka. Akala ko kasi patuloy na akong magdurusa dahil sa akala ko katulad ng iyong ina ay napaslang na rin kayo ni tatay. Masaya rin po ako, Tay. Dahil ngayon, nakakausap kita. Sobrang saya ko talaga. Grabe, ganito pala ang pakiramdam ng mayakap at madama ang init ng pagmamahal ng isang ama. Tuluyan na ngang nagdrama ang mag-ama na kahit si JP ay hindi na rin napigilan ang maluwa. Kaya't nagsalita na si Lolo Doksyo dahil may katanungan sa kanyang isipan na hindi pa rin niya lubos na masagot. Sandali lang, Alem. JP, tumigil na muna kayo sa kadramahan yung dalawa. May gusto lamang akong itanong sa'yo, Alem. Si Lolo talaga panira ka lang moment Ano ho ba yun, Tay? Kukurutin ko yung labi mo, JP, Ayos-ayusin mo ang pagsagot mo. Alem,
Gusto ko lang malaman kung paano ka nakaligtas. Hindi ba't nasaksak ka sa dibdib ng anak ni Mercedes? Hinubad ni Mang Alim ang kanyang damit upang ipakita kay Lolo Doksyo ang sugat na kanyang natamo. Nagising na lamang ako, Tay. Hindi ko alam kung paano, pero butas ang dibdib ko. Pero walang anumang tama sa baga at puso ko. Ang buto ko lamang ang siyang nadali. Ilang araw din po kong nakaiga sa lupa, Tay. Hanggang sa nakayanan ko ng tumayo. Naghanap ako ng tao sa baryo natin, pero wala akong nakita ni isa. Kaya't nagbaybay ako para maghanap ng tubig at makakain. Awa naman ng Diyos, nakahanap ako ng bahay na maraming tinapay na nakatabi. Doon ako namalagi hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Pagkatapos nun, bumalik po ako sa dati nating tinitirhan. Inilibing ko ang katawan ni Ella at saka yung lampi ni JP na naiwan na puro dugo. Ilang taon na nagdusa ako, Tay. Akala ko, wala akong nagawa. Akala ko, napabayaan ko ang anak namin ni Ella. Pero laking pasasalamat ko, Tay. Dahil buhay pala si JP. Yun lamang kasi ang huling hiling ni Ella. Kung mamamatay daw kayo doon, ay ilayo ko si JP sa baryong yun upang makaligtas siya. Sinubukan din patayin ni Mercedes ang apo ko, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil nahiwa ko ng itak ang magkabilaan niyang bibig. Kaya't tumigil siya sa paghabol sa amin. Habang sila ay nag-uusap, ay hindi nila namalayan na nag-uumpisa ng kumain si JP, kaya't pinitik ni Lolo Doksyo ang tenga ng binatilyo. Aray ko naman, Lo. Bakit ba namimitik kayo? Ang sakit eh. Hira ka. Kumain ka kagad. Hindi mo man lang kami inintay ng tatay mo. Eh, abala po kayo nag-uusap eh. Tapos kapag sumabat naman ako, sasabihin nyo, bastos ako. Ang ibig ko sabihin na po, dapat ay hinintay mo kami para sabay-sabay tayong kumain. Huwag na nga lang. Wala na akong ganang kumain. Pero akin na to ha. Tumayo ang binatilyo habang dala ang malaking hiwa ng baboy ramo. Natatawa naman ang kanyang ama na si Mang Himalim, kaya't tinignan siya ng seryoso ni Lolo Doksyo. Natatawa ka pa riyan. Pareho niyang nakuha ang ugali niyo ni Ella. Napakapasaway. Masaya lang po ako, Tay. Sobrang tagal ng panahon na nangulila ako sa aking anak. Ngunit ngayon, nakasama ko na siya. Salamat, Tay. At inalagaan yung anak ko. At lumaki siya ng malusog at gwapo. Kamukha ko, hindi ba? Si tatay talaga. Abay, totoo naman yun ah. O siya, kumain na ho tayo. Sigurado naman ako na mabubusog na si JP sa daladala niyang hiwa ng baboy. Nag-umpisa na silang kumain, habang ang binatilyo naman ay nasa labas ng bahay. Hindi niya kinain ang dala niyang hiwa. Sa halip ay inilagay niya yon sa isang lalagyan at sinabit, habang nakatingin sa langit na puno ng mga bituin. Hello po, Nay. Kumusta po kayo dyan? Kung ako naman po ang tatanungin nyo, ayos lang po ako, Nay. Masaya ako ngayon dahil kasama ko na po si Tatay. Pero mas masaya sana ako kung buo po tayo. Pero Nay, grabe. Ang galing nyo po pala pumili ah. Ang gwapo po ni Tatay eh. He! Nagbibiro lang po ako, Nay. Saan ka man po ngayon, Nay? Miss na miss ka na po namin ni Lolo at ni Tatay. Mahal na mahal ka po namin, Nay. Hindi na lamang namalayan ng binatilyo na nakaidlip na siya dahil sa pagluha nito. Ginising lamang siya ng kanyang lolo. Tinabihan siya nito sa upuan. Apo, bakit hindi ka naman pumasok sa loob? Wala lang po. Lo, sana po, buo na lang po tayo, no? Siguro kung hindi nangyaring magayuma si Tatay, buhay pa po si Nanay ngayon. Hindi naman natin masasabi ang panahon na po. Sige na, tumahang ka na riyan at pumasok ka na sa loob. Napakalamok dito. Sige po, Lo. Aba teka, hindi mo ba kinain itong karne? Kay Nanay po yan, Lo. Ngumiti na lamang ang kanyang lolo at sabay na silang pumasok. Si Mang Himalim naman ay naglatag sa sala habang sila ay sa silid pinapatulog. Doon ay nakahanda na ang lahat. Hihiga na lamang sila.
Alem, sumama ka bukas at magpapatuloy kami ng apo ko sa paggawa ng sapatos. Magbabaryo-baryo tayo, magmamasid tayo, at baka sa ibang baryo na umaatake ang panganay mo. Opo, Tay. Sasama po ako. Tuluyan ang pumasok ang maglolo sa silid. At sa kabilang banda naman ay hindi nga nagkamali ang matanda dahil habang sila ay masarap na natutulog ay inatake na ng mga aswang na bangkilan ang ibang baryo. Pinangungunahan yon ng dalagang si Aurora. Lumaganap siya ng kasamaan sa mga baryo upang manghawa sa pamamagitan ng pagbulong at paghalik sa ibang kababaihan. Mabilis naman na lumipas ang gabi at tulad ng nakagawian ni JP ay maaga itong gumising upang gumawa ng kape. Hindi niya ginising ang kanyang lolo at ang kanyang tatay dahil hinanda niya muna ang kariton. Kinuha niya yon kung saan ito iniwan ng mga aswang. Naabutan niya pa roon ang abo ng aswang na pinatay ng kanyang nakatatandang kapatid sa ama. Ngunit habang siya ay naglalakad, isang patay na uwak ang nahulog sa kanyang dinadaanan. Hinilabutan ang binatilyo dahil ayon sa kanyang lolo na kapag may hayop na itim ang biglang sumulpot sa kanyang harapan ay may taong mamamatay. Nagpatuloy na lamang ito dahil ayaw niyang isipin na may mawawala uli sa kanyang pamilya. Kaya nang makarating siya sa bungad ng daan ng gubat, ay iniwan niya doon ang kariton. Naayos mo na ba ang lahat, apo? Opo, Lo. Tapos na po lahat. Ayos na po. Kung ganun, Tay, tayo na ho. Hindi na sinabi ng binata ang kanyang naranasan kanina habang siya ay naglalakad. Isinukbit ni Tatay Doksyo ang bag na may lamang buntot ng pagi at natitirang garapon ng pangontra. Inilagay naman ni Mang Alim sa sakuban ang kanyang itak habang ang binata naman ay bitbit ang payong nila ng kanyang lolo. Binitbit ko na rin po pala kung sakali pong uulan na naman. O siya, tara na't maglakad. Sa ibang baryo na lamang tayo bumili ng makakain. Bilisan nyo na at baka tanghaliin pa tayo sa daan. Nag-umpisa na nga nilang tinahak ang palabas ng kakauyan. Pagkatapos, tulad ng dati, ay si JP ang nagtulak ng kariton. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay kasama niya na ang kanyang ama. Nakarating sila sa isang baryo na inatake ng aswang na bangkilan na si Aurora. Ngunit kahit isa sa pagkakataong yon, ay hindi pa rin alam ng tatlo na doon lumaganap ng kasamaan ang aswang na si Aurora. May mga sirang sapatos ba kayo dyan? Halina kayo't ipaayos nyo na sa amin. Sa halagang abot kaya, ang sapatos na akala nyo'y wala ng pag-asa ay magmumukhang bago ulit. Sige na mga suki, magpaayos na kayo ng sapatos. Aba, ayos ha. Ang sigla mo yata ngayon, apo. At parang hindi ka yata nagre-reklamo ngayon. Siyempre, Lo, kasama ko na po si tatay eh. Matagal ko tong pinangarap, tapos akala ko hindi na pwede dahil patay na sila. Pero ito siya ngayon, masigla at buhay na buhay. Ganun rin naman ako, anak. Akala ko noon wala na kayo. Pero napakasaya ko talaga dahil pinagtagpo ulit tayo ng nasa itaas. Masaya ang binatilyo at ganoon na rin ang kanyang lolo at ama dahil alam niyang makakasama niya ng muli si Mang Alim magmula sa araw na yon. Bilang lamang sa daliri ang mga taong nagpagawa sa kanila ng sirang sapatos hanggang sa naramdaman ng kanyang lolo na may hindi tama sa baryong yon. Kaya't nagdesisyon siya na magpapalipas rin sila ng gabi roon. Kaya't nang lumubog ang araw ay tahimik lamang na nagmasid ang matanda hanggang sa isang alulong ng mga aso ang kanilang narinig. Hala, teka Lo, ano po yun? Tumahimik ka muna, JP, apo. Kakaiba ang nararamdaman ko sa baryong ito. May hindi tama. Mabigat sa pakiramdam. Tama kayo, Tay. Ganon din ang nararamdaman ko. Sa palagay ko, ay sasalakay ang mga aswang sa baryong ito ngayong gabi.
Dahil iba ang tunog ng alulong ng mga aso. Sa palagay ko, ay dito sila nagtungo pag alis nila sa baryo ng Puting Tupa. Maganda kayo. Maging alerto kayo. Anumang sandali ay nandyan na sila. Hindi pwedeng may masasaktan at may mamamatay na mga tao. Hindi naman nagkamali ang matanda. Dahil maya-maya lang ay iba't ibang hayop na ang nagsidatingan. Habang ang mga aso na iba ang itsura ay umalulong na parabang mga asong nauulol. Habang ang mga malalaking itim na ibon ay walang tigil sa pag-aligid. Agad nang lumabas ang maglolo. Sumunod doon ang tatay ni JP na si Mang Himalim. Napatigil ang aswang na si Aurora at matalim na tinignan ang kanyang kapatid at ama. Itigil mo na ito, Aurora! Mabuhay ka na lamang ng tahimik! Huwag kang manakit ng mga tao! Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Anong karapatan mo para pagsabihan ako, tanda? Ate Aurora, makinig ka naman. Baka pwede natin itong pag-usapan na lang. Hindi ka naman purong aswang eh. May dugong tao ka. Huwag mo namang gawing halimaw ang sarili mo. Tama ang kapatid mo, Aurora. Mamuhay na lamang tayo ng magkakasama, ng matiwasay. Ayusin natin ito, anak. Huwag na lamang natin pahabain ang gulo ng dalawang pamilya. Maging isa na lamang tayo. Sige na ate. Huwag na tayo magkagulo pa. Ayusin na lamang natin ang hidwaan ng dalawang panig. Pakiusap, Ate Aurora. Alam kong may natitira pang kabutihan dyan sa puso mo. Pakiusap, ate. Tumahimik si Aurora. Lumapit sa kanya ang dalawa, si Mang Himalim at JP. Sinubukan silang pigilan ni Lolo Doksyo, ngunit hindi sila nagpapigil. Nakita na lamang nila si Aurora na lumuluha na, habang si JP naman ay bitbit pa rin ang payong. Ate, pakiusap. Maayos pa natin ito. Magtiwala ka lamang. Napag-isip-isip ko na tama mga sinabi mo, JP. Kaya, pwede ba kitang mayakap? Ang ibig sabihin ba, Ate Aurora, tinatanggap mo na kami ni tatay? Tumango lamang si Aurora at si JP naman ay nasasabik niyang niyakap ang kanyang nakatatandang kapatid sa ama na babae. Ngunit hindi niya alam ay hindi yun ang tunay na plano ni Aurora. Tumingin siya sa matanda na malayo sa kanila at sa kanyang ama na naluluha, hanggang sa hindi inaasahang pagpulang muli ng mga mata nito at tinubuan siya ng malalagaring ngipin, habang ang kanyang kuko naman ay nag-umpisa ng humaba at tumulis. Masaya ako, JP. Dahil madali na kitang mapapatay! Akma na sanang itutusok ni Aurora ang kanyang mga kuko kay JP na nakayakap pa rin sa kanya. Ngunit mabilis na nakagalaw si Mang Himalim at mabilis niya itong nahila. Matapos niyang mahila ang kanyang bunsong anak, ay nakita niyang gagalaw ng muli ang aswang na bangkilan upang umatake. Ngunit mabilis na niyakap ni Mang Himalim ang kanyang anak na si JP at sa kanya tumama ang matutulis na kuko ni Aurora, habang ang ibang aswang naman ay isa-isa nang sumugod. Nakahanda naman si Lolo Doksyo at bawat hagupit niya ng buntot ng pagi ay isa-isang nalulusaw ang mga aswang, habang si Mang Himalim naman ay tuluyan ng tumumba sa lupa, habang ang binatilyo ay hindi makapaniwala. Bagay lamang sa iyan dahil masyado kang pakialamero. Kung di mo hinarang ang sarili mo, hindi ka sana mamamatay. Hayop ka! Paano mo nagawang ganituin ang sarili mong ama? Masaol ka pa sa demonyo! Mabilis na niyakap ng binatilyo ang kanyang ama, na hindi na makapagsalita dahil sa tama nito sa likuran. Iyak ng iyak si JP, at si Lolo Doksyo naman ay naubos na ang mga alagad ni Aurora, at silang dalawa na lamang ang naghaharap. Hindi mo ako kakayanin, tanda!
Kung inaakala mo na mapapatay mo ako, nagkakamali ka! Yun ang akala mong animal ka. Napakasama ng pamilya ninyo. Wala na kayong ginawa kung hindi ang mamerwisyo sa mga tao. At kahit sariling laman mo ay kaya mong patayin. Ang dapat sa'yo ay mamatay na rin. Sumama ka na sa lola at nanay mong demonyita ka! Nagpambuno ang dalawa. Ngunit nang makalmot ni Aurora ang braso kung saan humahawak ng buntot ng pagi ang matanda, ay nabitiwan niya ito. Pagkatapos ay napaupo ang matanda sa lupa at mabilis niyang kinuha ang garapon na may lamang pangontra. At nang lumapit ang aswang na si Aurora, ay mabilis niyang ibinuhos ang lahat ng yun sa mukha nito. Sandali lang namilipit sa sakit ang dalaga at agad siyang humarap muli sa matanda. Nakapag-isip naman kagad ang binatilyo at agad niyang inihagis sa kanyang lolo ang payong na binabad sa asin at bawang. Nakuha naman ng matanda ang ibig sabihin ng kanyang apo, kaya't tumango ito at inabangan ang mabilis na paglapit ng aswang na si Aurora. Paglapit nito ay mabilis niyang inilagay sa kanyang harap ang payong, habang ang matulis na dulo nito ay nakaharap kung saan papunta ang dalaga. Nang nakalapit na ito ng tuluyan, ay mabilis na sinaksak yun sa kanyang dibdib. Hindi niya yun naiwasan dahil sa bilis ng kanyang pag-atake. At yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi tulad ng kanyang alagad ay madaling nalusaw ang mga ito, dahil siguro sa may dugo siyang tao ay nanatili ang kanyang katawan na buo, habang ang binatilyo naman ay hindi pa rin tumigil sa kanyang pag-iyak. Tay! Tay, gumising ka, Tay! Huwag mo akong iwan, Tay. Pakiusap naman, oh. Hindi pwedeng sandali lamang tayong nagkasama. Tay! Ano ba kayo? Kakakita pa nga lang natin ulit. Tapos, iiwan niyo na naman kagad ako. Tama na yan, apo. Isinakripisyo ng iyong ama ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Ganun magmahal ang isang ama. Pero bakit ganun, Lo? Napakasandali lang ng pagsasama namin ni Tatay. Bakit iniwan niya kagad tayo? Akala ko ba magsisimula tayo ulit? Bakit niya inayaang mamatay siya? Niyakap ni Lolo Doksyo ang kanyang apo na walang tigil sa pag-iyak at paggagulgol, habang nakayakap sa kanyang ama na wala ng buhay. Hindi natapos ang gabing yon nang hindi nila inililibing ang katawan ng tatay ng kanyang apo. Inilibing na rin ni JP ang katawan ng kanyang nakatatandang kapatid, dahil ayon sa kanya ay walang dahilan upang magtanim siya ng galit. Lumipas ang ilang buwan ay tuluyan ding natanggap ni JP ang pagkamatay ng kanyang ama, at nagtuloy-tuloy pa rin sila sa paglalakad upang magbaryo-baryo at magmasid at maghanap ng susunod na mga aswang na kanilang tutugisin. Tanggapin ang pagkakamali ng iba at magpatawad. Gawin natin ang tama at huwag tayong magtanim ng galit sa ibang tao upang hindi ito ang maging dahilan upang makagawa tayo ng masama sa kapwa natin. Sundan palagi natin ang liwanag. Huwag tayong patutukso sa kapangyarihan ng dyablo at lagi tayong manalangin at ipaubaya sa taas ang ating buhay. Maging mabuting nilalang tayo sa mundo, at tulad ng ating amang lumika sa paulit-ulit na pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, ay gayon din ang gawin natin sa ating kapwa upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Sa kwentong ating napakinggan ay nakita natin na nanatiling matatag ang puso ng bata habang hinaharap niya ang mapait na katotohanang
ang sariling kapatid sa labas ay tuluyang nalunod sa pagiganti at nagpasakop sa kadiliman bilang isang aswang bangkilan. Ngunit sa kabila ng sakit at takot, pinili niyang palayain ang galit at ibigay ang kapatawaran sapagkat alam niya ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo lamang kundi sa kabutihang ipinagkaloob natin sa iba. At sa pagpanaw ng kanyang kapatid ay doon na unti-unting natapos ang lahat. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil kahit sa maikling panahon ay nakasama, nayakap at naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama. At nagawa pa nitong ialay ang buhay para sa kanya. Nagpatuloy ang maglolo sa pag-iikot sa bayan-bayan upang gumawa ng sirang sapatos at magmatsyag sa bawat baryo kung may nagbabantabang aswang. Nangako ang bata sa kanyang sarili na habang siya ay may lakas, uubusin niya ang mga aswang na patuloy na nagbibigay ng takot sa mga tao at siya ang magiging tagapagtanggol ng mga naaapi sa tulong ng kanyang lolo na walang sawang umaaruga at nagmamahal sa kanya. Ang aral sa kwento, sa magkapatid, maaaring dumating ang oras ng pagtataksil, pagkakaiba o matinding hidwaan. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa kakayahang magpatawad at pumili ng kabutihan kahit pa masakit. At sa gitna ng dilim, ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa ang siyang magiging tanglaw na magdadala sa atin pabalik sa tamang landas.